Ahon 14. Wala, yun ulit. Best of the best. Year-ender event natin, 2 days. Halo-halo lang siya ng mga pinaka-deserving at pinaka-available at pinaka-malulupit na matchups. Siyempre, habang lalot ngayong taon, naka-ilang 1 minutes tayo, although hindi na umabot yung 1 minutes Luzon at sila may pinakamaraming entries lagi. Siyempre, padami rin yung mga bagong mukha sa liga na yung pa isa-isa doon, siyempre kung makita natin na deserving o baka makita natin ng kung ano yung magagawa niya pagdating sa entablado ng Ahon, no? Sa preparation ng matchups, availability lang talaga, no? Kung hindi pa rin malinaw hanggang ngayon, walang napipilit mag-battle o tumanggap ng matchup. Marami ring paisa-isang sasabi naman na interesado silang lumaban pero hindi nila trip yung matchup. Tas kung hindi nila makuha yung trip nila, hindi na sila tumutuloy. Yun lang naman. Wala naman na pipilitang tumanggap ng matchup. Walang pinagkaiba yun sa kunyari pinaka mahinang MC. Kung gusto niyang kalabanin yung pinakamalakas na MC, ay nasa karapatan mismo ng pinakamalakas na MC para tanggihan yun. At minsan, kumbaga yung halimbawa na yun, syempre lang yun, extreme ends yun, no? Pero kumbaga kahit naman magkadikit yung galing ng dalawang MC, walang napipilit, no? Walang pwedeng sabihin na hindi, kailangan mo 'to tanggapin, no? Yun lang yun. Kung kahit subukan natin yung mga ibang matchups na trip natin o trip ng ibang fans, kung hindi talaga available or hindi lang talaga interesado yung MC, wala tayong magagawa. Every event, laging may ganun. May mga muntik na matchup, may magba-backout, may iba-iba, no? May ibang nag-aabang ng may ibang mag-aabang ng availability ng dream match nila, tas hindi rin natutuloy, tas ayaw nila sa alternative o sa options o kung ano man. Yun lang, every event naman, mula nung simula pa lang ng flip top hanggang ngayon, ganun pa rin lagi yun. Sa logistics, ayan, syempre, yun nga, 2-day event to, tapos kahit na tumatanda kami, padami yung matches dahil padami yung naiisip naming medyo deserving. So, per day is 12 battles, total of 24 battles sa 2 araw, total of 48 MCs. 48 MCs mula sa iba't ibang gilid ng bansa natin at syempre meron pa tayong international guest pa, no? Kaya hindi talaga madali yung magpapunta nga lang ng 48 na kunyari mga kaklase mo, kunyari meron kayong group meeting man lang, kung meron kang 48 na kaklase, mapapunta nyo sa isang group meeting nga lang kahit pareho kayong tiga Maynila, pahirapan na. Imagine nyo pa yung ganito karaming flights, ganito karaming mga iba't ibang ruta. May mga MCs tayo na pahirapan din yung lumipad mula sa probinsya nila. May mga iba na yun nga, parang babiyahe pa ng by land, by sea, bago makabiyahe ng by air. Katulad ni Sharon, 24 hours yung total duration ng flight niya. Kaya ayun, no? Hindi talaga yun yung travel pa lang yun. Isipin nyo pa yung tutuluyan, no? Wala namang bago sa setup. Syempre, yung tulad ng palagi nating sinasabi, no? Kapag nakaipon ng onte, ay bumabalik siya sa ganun din sa investment sa production value. So, paisa-isa naming pinapaganda. Nagsimula kami mula sa wala hanggang sa makapag-ipon ng bawat isang equipment na kinakailangan talaga naming gamitin. Tapos syempre, kapag kaya pa ng budget, onting dagdag sa ganito, kahit yung simpleng kahit nga kasing simple lang ng monoblock chair, no? Syempre, kapag gipit naman yung budget, ba't ka gagastos sa monoblock chair kung pwede naman yung pumunta sa additional talent fee or additional logistical expenses, travel, hotel, kung ano man. Kaya ganun, no? Balancing act siya palagi habang kung ano man yung kakaunting naiipon para ma-reinvest sa talent, ma-reinvest sa production value. Ayun, ginagapang talaga namin mula noon hanggang ngayon. Yung flip top beer, nabuo lang talaga yan. Yun nga, parang siguro sa madaling salita, yung hilig ko nga lang din talaga sa beer. Ganun. At hindi ko lang hilig, kundi hilig rin ng staff, hilig rin ng mga kasama ko sa trabaho, kasama ko sa buhay. Syempre matagal na talaga yung yan.
maaga pa lang yung flip top, hindi pa ganun kalaki yung yung craft beer scene din. Pangarap na namin talaga yan eh. Pero syempre nung simula, medyo intindihin mo parang posible ba talaga to? Kaya ba talaga natin to? Afford ba natin yung gamit? Afford ba natin yung experimentation? Kaya ba talaga natin yung science niya? Yung mga ganung bagay. Tapos ayun no, kumbaga matagal kahit nga yung kung tuusin, iniisip ko rin nga yung yung dati iniisip ko gumawa flip top Yossi eh. Pero medyo mas mahirap yun no. Gapang lang talaga, parang unti-unti mo lang aalamin kung ano yung pinakakaya, both science-wise, financially, logistically, hanggang sa unti-unting unti-unting naging realidad. Tapos yun, pinupush natin, at para makapagbigay rin ng ibang options at sa mga manginginom ng Pilipinas, di ba? Kung nasusundan nyo yung mga ibang events namin, mga paisa-isang may major, may minor, may medium events, no? Ayun, syempre tumitesting kami ng mga bagong flavor namin na balak namin ilabas next year kapag tuloy-tuloy na yung namin, yung production at syempre yung lahat ng formalities at requirements. Meron tayong yan, may 3 flavor na officially may matitikman nyo ngayon sa Ahon 14, no? Andyan yung Amph Ale, andyan pa rin. Nandyan yung Calamansi IPA, nandyan yung Barako Porter. At medyo masaya na kami dun sa mga flavors, pero syempre habang tumatagal, syempre masterin pa rin natin yan. Kung kaya pang pagandahin pa, kung malaman namin sa panlasa ng ibang fans natin, kung may testing rin natin yan. Syempre lahat yan trial and error, learning process at masayang experience. Expectation sa event, sa totoo, syempre kapag tinanong ako ng expectation sa event, ang unang pumapasok sa utak ko dyan yung stress eh. Yung paano dikitan talaga yung programa, paano sundan ng maigi para hindi talaga ma-delay. Syempre ganito nga, 12 battles, no, halos doble na yung ng length ng isang regular battle event natin, no. Kung dati 7 matchups, ngayon 12. Hindi biro yun, kaya lahat ng paraan para mapabilis yung mga proseso, bawasan yung dead air, mga ganung bagay, at mapabilis talaga para masundan natin yung schedule. Hindi biro yung ganung katagal na nakatayo yung mga fans na tatapusin yung all 12 battles. Maniwala kayo sa akin, lalo sa akin na parang ako yung pinaka kumbaga front row seat talaga sa mga battles na yan. Hindi biro yung ganung katagal na makikinig ng battle rap lyrics. Sa kaso ko rin na mag-host, mag-introduce ng 12 battles, sobrang talaga sa boses ko yun. Kaya kung pansinin nyo, halos lahat ng ahon talaga, parang by day 2, wala na akong boses. Gawa na rin yan ng yung mga ganitong klaseng interview. Dati ginagawa namin on the day of. So syempre kapag ilang oras yung interview na ganito, nauubos yung laway ko, yung boses ko. Tapos kakausap ako ng, imagine nyo, 48 MCs pa lang yan, kakausapin ko na yan. Staff pa. Yung staff namin parang nasa 60 plus. Iba't ibang supplier, iba't ibang services. Wala pa dyan yung mga VIP, lahat ng MCs na walang battle, lahat ng tropa, lahat ng fans na binabati ko rin pagkatapos ng event, no? So imagine nyo lang yung dami ng kailangan kong kausapin sa loob ng 24 oras pagdating sa mga ganitong klaseng event. Tapos ganun pa karami yung mga battles. Yun yung expectations ko, no? Pagod, focus, tutok para talagang maitawid at syempre lalong-lalo na, no, parang isa sa mga malaking sinusubukan nating itawid ngayon ay yung hindi maulit yung sa Ahon 13. Gusto namin bigyan talaga ng best viewing experience para sa lahat. Sana magawa natin ngayong taon. Tingin ko naman magagawa natin, pero kumbaga mas gusto namin siguraduhin talaga na enjoy lang lahat at maging sulit yung pinag-ipunan yung pera para samahan kami dito sa mga ganitong klaseng event. Ahon 14 matchups, day 1. Simulan natin mula sa baba ng card. C9 versus Charisma. Dalawang napaka well-rounded, dalawang parehong kaya mag-technical, pwede rin kaya rin magpatawa, parehong may malupit na rap ability, parehong may malupit na freestyle ability, at parehong may malupit na stage presence. Tingin ko medyo lamang lang si Charisma ng onte sa
sa volume ng boses, kumbaga sa delivery aspect ng ganung banda. Pero ayun, tingnan natin. Tingin ko bakbakan to. Prince Rhyme versus Ruffian. Ayun, medyo mas magkapareho ng style din. Pareho namang kaya rin magpatawa, pero parehong mas leaning towards technikalan. Tingin ko bigayan to. Yan, si Prince Rhyme, isa sa pinaka-tuloy-tuloy tong huling 2 taon. At si Ruffian, isa sa mga rising stars natin. Makikita nyo, siguro kapag mapanood nyo to, may lalabas na itong isang nakaraang laban niya. Makikita nyo yung full Ruffian experience no, sa AON 14. Cerdeo versus Bagsik. Ayan, kakaibang laban. Syempre, si Bagsik, galing na siya sa unang panalo niya. At si Cerdeo, ayan, andyan pa rin. Expected, unexpected pagdating dito. Maraming laugh trip, marami ring teknikalan na hindi nyo siguro inaasahan o kaya minsan nabubulag kayo sa bias nyo. Pero yun yung tingin ko mangyayari dito. At sana walang kaguluhan dito sa matchup na to. Slock 1 versus Mastafit. Ayun, pagbabalik ni Slock, munting pahinga lang naman. Syempre, yun nga, pareho silang kaya maging komedyante, kaya rin mag-technical, parehong may rap ability, parehong may freestyle ability. Tingin ko medyo mas lamang sa polish si Slock 1, pero si Mastafit may kakaibang mga haymaker yan, no? Kapag galing kung saan man at lumanding na matindi, kaya niyang agawin yung buong laban. JD versus Vitrum, parehong matindi ang aggression, parehong matindi ang stage presence. Medyo mas lamang sa aggression at stage presence si JD, pero parehong barubal makapag-battle, parehong hindi umaatras. Tingin ko matinding dikdikan to. At yun nga, kapag mapanood nyo na to, malamang nakalabas na rin yung huling laban ni Vitrum at makikita nyo kung bakit medyo nagbe-make sense to mga ganitong matchup. Zaki versus Manda Baliw, mga FRBL represent. Shoutout sa kanila. Style clash, ito na siguro yung isa sa pinaka-style clash, although tingin ko pareho silang papunta na sa well-roundedness ng forte ng kabila. Kumbaga, si Zaki, syempre mas kilala nyo sa aggression, sa teknikalan, pero unti-unti na siyang natututo ng tamang comedic timing, at syempre lumalanding talaga yung mga ibang mga ibang jokes niya. Si Manda Baliw naman, mas kilala niyo syempre sa jokes, pero kung talagang nasundan niyo yung career niya, alam niyo kung gaano rin kalupit, gaano rin katulin yung mga ibang technical na punchlines niya. At tingin ko, mas magpapakita siya dito, kaya papunta na rin sa well-roundedness battle tong laban na to, kahit na pareho sila may pinanggalingan na forte. Tingnan natin. Poison 13 versus Acer, men, dalawa sa pinakamalinis na mag-perform talaga, pareho sa may pinaka malupit na rap ability sa liga. Gusto kong isipin, rin to medyo underdog battle to no? Parang kumbaga dahil sobrang sanay na kayong lahat sa linis at lupit ng dalawang MCs, na parang kumbaga nagiging spoiled na kayo sa kanilang pareho sa individual performances nila, at kung ganun man ay hindi nagta-translate sa mas deserving na viewership para sa mga individual battles nila. Tapos dito ngayon sa matchup nila, tingin ko putang ng rap clinic talaga to. At pareho rin may kakaibang game plans Pareho silang nakakahugot ng kakaibang strategy per round. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero matinding rap clinic talaga to, tong dalawang to, sigurado yan. Jonas versus K-Ram. Ayan, syempre, tingin ko gets nyo na rin kung anong klaseng laban to. Syempre, parehong may yun nga, parehong may strength sa comedy, pero pareho rin kaya mag-technical talaga. Kung ano man yung piliin nilang pareho sa battle na to, kahit mag-horrorcore pa silang pareho, ay tingin ko panalo tayong lahat. Syempre si Jojo, isa pinaka malalatigo na flow at delivery, na hindi rin niya basta-basta matatabunan si K-Ram sa ganun, dahil kaya rin ni K-Ram yun. Kaso walang kwenta talaga si K-Ram, kaya Jonas tayo dito. GL versus Plaridel. Ayan naman, kumbaga pansinin nyo, parang marami talaga dito na medyo mas onti yung style clashes natin so far sa mga nabasa natin mga matchups. GL versus Plaridel,
yan, tanga na teknikalan, digdigan tong laban na to. Lagi na lang sinasabi na teacher daw si GL, hindi yata totoo yun, o hindi talaga totoo yun, para matagal ko nang alam yung totoong trabaho ni GL. Si Plaridel, yan, teacher talaga yan. Ganun pa man, pareho silang mala teacher talaga pagdating sa pag-construct nila ng mga angles, ng mga konsepto, ng mga eksperimento. Yun, sana makarinig tayo ng mga putangan ng kakaibang konsepto mula kay GL at kakaibang mga wordplay na sa sariling estilo ni Plaridel. Dikdikan to. Pistolero versus J Black. Laban ng mga champion. Laban ng mga champion. Man, Pistolero, napakahirap kalabanin. Tingin ko alam ng lahat yon. Pero kung may kaya mga mag-step up sa challenge talaga at yung kumbaga yung gulatin kayong lahat, ako naniniwala akong kaya ni J Black yun. Ewan ko na lang sa inyo. Tingnan natin sa battle na to kung ano yung kung magpapadaig ba si J Black sa overall presence at skill set ni Pistol, o kung mabubutas ni J Black gamit ng sarili niyang aggression at sariling tutok sa angles at overall gigil niya. Tingnan natin kung mabubutas niya si Pistol. Tingin ko bakbakan pa rin to kaysa sa inaakalan yung one-sided battle. Sherdan versus Sak Maestro. Ito na siguro yung pinaka-style clash. Tingin ko rin isa rin to sa unexpected matchups. Underdog matchup tingin ko nga syempre aware naman nata karamihan na feeling nila parehong magpapabaya. Ako, ayan, kung lagi kayong kung quick to judge kayo sa mga ganyan, ako doon pa rin ako naniniwala ako sa pinakakakayahan nila. Nasa sa kanila pa rin naman yun kung mailalabas nila yung Super Saiyan nila o hindi, kung mailalabas nila yung larong alas nila o hindi. Pero syempre yung pagbuo ng matchup na to ay inaasahan ko at nakikita ko na sana kung mailalabas nilang pareho yung larong alas nilang pareho, ay putang ng sasabog talaga yung venue dito sa battle, sa ganitong klaseng battle. At kung ganun man, mga balimbing, edi bumalimbing ulit kayo pabalik sa kanila. Idol nyo na sila ulit. At kung hindi, well, ako hindi pa rin ako babalimbing. Maniniwala pa rin ako na kaya nila kahit kailan nila gusto. At ang pinakamalaking kalaban pa nga nila lagi is sarili nila, no? Pagdating sa execution at performance choices, kung ano man. Pero yun nga, style clash, at tingin ko pareho silang ayaw magpatalo sa isa't isa. Kaya tingin ko maging dikdikan rin to. Smuglass vs Sharon. Siyempre, subtitle battle. Ang pagbabalik ni Smug na walang laban ng 7 taon at ang pabalik ni Sharon na walang laban sa flip-top ng 10 taon, na pareho silang kumakatay sa kanilang mga industriya, pareho silang kumakatay sa telebisyon, sa mga iba't ibang proyekto pa, at kumakatay pa rin pagdating sa hip-hop at sa pag-rap. Si Sharon mas sa battle at si Smug syempre sa mga performances at mga gigs, tours, kahit international pa yan. Style clash kung style clash, syempre interconference battle to. Battle na may enjoy natin lahat. Battle na ultimate battle rap universe crossover yung mga ganitong laban di ba? Yun lang. Syempre may mga iba dyan na nagmamarunong pa rin sa pagdating sa matchup. Ewan ko sa inyo. Huwag nyo panoorin, huwag nyo enjoyin. Ganun lang yun. Tapos gawa rin kayo ng sarili nyong battle, kunin nyo yung paborito nyo. Pero para sa akin, tingin ko wild to. Wild at laugh trip. At syempre maraming salamat sa kanilang pareho, at lalo kay Sharon sa pagkulit sa akin para pabalikin siya dito. At shoutouts kay Smug sa pagtanggap ng challenge. At tingin ko napaka-enjoyable ng battle na to. Ayun, no? Bakit kasali ulit si Sharon sa lineup? Sa totoo lang, lagi naman kaming in contact. Every year naman kami nagkaka-chat. Minsan kada buwan rin kami nagkaka-chat. Matagal na siyang nangungulit talaga na gusto makabalik. Pero syempre, availability, schedule, logistics, finances, lahat pa rin yun, konsiderasyon palagi. At hindi lang kay Sharon, no? Kumbaga marami talaga sa buong battle rap community sa buong mundo, no, na
syempre gusto nilang lahat bumattle sa flip top at para sa mga mas obvious na dahilan tulad ng automatic viewership, yung mga iba syempre may habol silang libreng bakasyon. Pero napakaraming consideration kasi na pumapasok dun eh. Andun pa rin syempre yung una sa lahat, hindi naman susuportahan ng karamihang flip top fans yung mga English battles tulad ng as evidenced by mga matchups ng Tectonics, no, na ganun nakakarami yung nilipad dito, ganun kalaki yung ginastos para makatawid sila dito sa flip top, sabay sa live audience pati sa viewership online, ay hindi natin makita yung suporta. Kaya syempre bilang league owner, yun nga, parang anong klaseng paano magiging responsable yun kung sasabihin ko hindi, book natin silang lahat ng mga stars na na mga Amerikano, mga Canadian o kung sino man, book lang natin ng book kahit hindi sinusuportahan. Kung pwede ko naman ilaan yung mga budget na yun sa mga mas deserving na local talents natin at yun rin naman yung mga mas gusto nyo makita. Pero si Sharon talaga isa sa pinaka madalas na nag-keep in touch at nagme-make sense din sa maraming mga additional factors din yan no. Kuyari kahit naman yung pinakamalupit na egoy kunyari mula sa URL o kung anumang liga, kahit para sa akin alam ko siya yung pinakamalupit. Pero pagdating naman sa karamihang flip top fans kahit na ewan ko, 'di ba, parang super fan naman kayo ng Kendrick Lamar o kung ano man, mga egoy na pagdating naman sa kanila hindi naman kayo naninibago sa accent. Pero pagdating naman sa battle rap, puro kayo wala akong naiintindihan at proud pa kayo doon, 'di ba? Proud pa kayo na nosebleed kayo. So, isipin niyo yung egoy kapag andyan na mismo, iba na nga yung iba yung nuances niya mismo sa pagbuo, pag-construct niya ng punchlines. Para sa kanya iba yung malakas, iba yung malupit, iba yung slang, iba yung pagbigkas. Tapos kung hindi niyo rin maintindihan, hindi niyo rin mai-appreciate at proud pa kayong hindi niyo ma-appreciate o maintindihan, bakit pa natin gagawin 'yon, no? So, sa ganung banda, si Sharon nagkakataon din na medyo neutral yung accent niya, no? At kumbaga hindi siya nagda-dumb down ng material. Kahit kailan, no? Kahit kailan hindi mapapanood niyo yan sa iba't ibang ibig sabihin lang marunong neutral na nga yung accent niya, medyo mas magaan sa mga tenga nyo para sa mga nahihirapan makaintindi at kumbaga ginagawa niya ring laging mas accessible, mas relevant, mas digestible yung kanyang content. So malaking bagay rin talaga yun, no? Kahit yun nga, tulad yan, kahit kumuha tayo ng top 10 ng URL or top 10 na street rappers o gun rappers, kahit katulad ko ni Big K na isa rin sa mga nagtatanong rin dati kung pwede siyang lumaban dito, kung magkaintindihan lang tayo o magkasunduan lang sa sa usapan, ay ako naiisip ko pa rin hindi pa rin siya hindi pa rin talaga maiintindihan o ma-appreciate ng husto yung ng local crowd Kumbaga makakaintindi lang talaga or makakapag-appreciate palalo ay yung international audience na kumbaga mga Englishero talaga. Bukod pa doon, yung syempre kakulangan nga rin din ng active English rapping or English conference roster ay walang-wala na talaga. Alam namang gumawa tayo ng isang buong lineup na puro subtitle battles. Although, hindi rin siya imposible ngayon, lalo-lalo na lumaban ang katulad ni EJ Power, lumaban siya sa Amerikano kahit na hindi pinaka-fluent ang tunog ng kanyang accent at umubra naman. So hindi naman siya imposible balang araw, pero syempre babagayan rin natin. Isa rin kung pwede kong gawing halimbawa, no? Isa sa pinaka makulit na halimbawa rin talaga ng nagiging problema sa international battles pagdating sa flip top, no? Sa mga Tectonics battles actually, is yung laban namin ni Low Pesci, kung tuusin. Si Low Pesci, panay reference siya ng mga local references na yung karamihan pa obscure. Tas siguro hindi ba naiintindihan ng ibang live audience yung pagbigkas niya o kung ano man. So hindi sila nagre-react sa mga ganong local references. Tapos yung international audience naman ni Low Pesci, hindi rin siya maiintindihan kasi malay ba nila tungkol sa Sagada, malay ba nila tungkol kay Captain Barbell, malay ba nila sa ganito ganyan. So kung hindi accessible yung ibang local references na malamang obviously ginagawa katulad ni Low Pesci para nga mas ma-appreciate siya sana, para mas maging accessible sana yung yung tinutukoy niya,
Pero yung international audience, hindi na naman nila maintindihan. Ako naman, syempre English ako dyan, naiintindihan ako ng international audience, pero yung local audience naman, hindi naman ako maintindihan. So, di ba, sobrang taliwas eh. Di ba yung parang medyo, nag-battle kami ni Lopez, pero yung epekto niya, medyo sobrang taliwas. Siya, sinusubukan niyang kunin yung local audience, nawala niya yung international audience. Ako, sinusubukan kong iangat i-represent yung kalidad ng English rapping dito sa Pilipinas para ipaalam sa local audiences na kaya nating sumabay. Nawala ko naman yun. Tapos yung mga international audiences naman na never naman ako mapapanood, sila pa yung medyo naka-appreciate. So, di ba parang may may weird double-edged effect talaga sa mga ganong matchups at isa yun sa napakalaking konsiderasyon na sigurado ako maraming dyan, mga nagmamarunong ay hindi nyo naiisip, no? Kaya, ayun. Kaya ang conclusion, si Sharon talaga isa sa pinakabagay. At sa mga ganitong klaseng matchup talaga siya pinakabagay. On 14, day 2, simulan ulit natin mula sa baba. MP3 versus RG, no? MP3 galing pang Surigao para sa inyo at RG galing pang Mina, Iloilo. Yun, man, si MP3 mas lamang ata siya sa battles at kumbaga lamang siya sa pagkakataon makapagpakita ng ng skills niya at tingin ko yung huling dalawang laban ay napakalupit na na halimbawa talaga ng pagiging deserving niya sa battle na to. Ganun din yung nakita ko kay RG kahit isa pa lang yung main stage battle or big stage battle niya. Tingin ko slept on battle to. Inaasahan ko sana na pareho silang mas makakapagpakilala pa sa Manila at Luzon crowd at syempre sa buong Pilipinas kung parehong out of nowhere yung mga A-game nila. Parehong malupit na manunulat tong dalawang to. Syempre ang isang kalaban lang nilang pareho ay familiarity sa venue. Syempre maninibago sila sa crowd, sa init at kung ano pa. Yun lang yung tingin kong kalaban nila. Pero inaasahan kong yun, yariin talaga nilang pareho. Sikreto versus Merds, tingin ko isa pa tong kumbaga ito yung mga klaseng matchup na tingin ko balang araw sasabihin sana ng mga tao na sana ngayon na lang sila lumaban, pero walang pinagkaiba yan sa kung bakit napagtapat kagad si Balakid at si Sayad nung dating-dati pa bago pa sila naging mga Balakid at Sayad na kilala niyo na parehong napakalupit na na lyricista. Tingin ko sleeper battle ulit to. Sleeper battle. Class G versus 3D. Brought to you by Motus Battle League. Syempre parehong kampiyon ng pedestal tournaments. Ito hindi siya magiging sleeper battle kasi mukhang napapansin ko naman online ay marami talagang excited para sa matchup na to. Parehong napaka-deserving, parehong napaka-well-rounded. Magdudurugan tong mga to. Class G medyo lamang lang siya sa experience sa big stage battle, pero sa nakita ko kay 3D, sana tingin ko hindi naman siya magpapa-apekto doon. Sana pasabugin talaga nila yung venue. Onyx versus Cancer, ito medyo sleeper battle din. Onyx, alam niyo naman na yung skill set niya, yung rap ability, yung unique style niya, yung rhyming ability. Ta syempre Cancer, galing Leyte pa para sa inyo. Kakaiba rin yung skill set niya, kakaiba rin yung unique, yung pagiging komedyante niya. Pero sa pagkakaintindi ko sa battle history niya, kasi sa mga dating battle niya ay waray, ay mas kaya niya talaga mag-technical, kaya niya talagang manakit at magsugat ng kalaban pagdating sa waray. Pero medyo naninibago pa rin siya, hinahanap niya pa rin yung pinaka siya pagdating sa Tagalog. Pero para sa akin, kung ano yung napakita niya nung nakaraan, basta build up niya, i-build up lang din yun, ay tingin ko sleeper battle ulit to. Batang Rebelde at Castillo, ganun din. So far, parang ngayon sa day 2, no, maraming sleeper battles naman. Kung day 1, maraming style versus hindi style clash, no. Forte versus Forte. Ito naman, maraming mga sleeper matchups tingin ko. Batang Rebelde, napaka well-rounded, napaka veterano, napaka linis, napaka kampante versus Castillo, napaka gigil naman. Na well-rounded din yung
yung comedy niya at yung technical niya. Medyo lumalamang lang yung technical at aggression niya tong mga nakaraang ilang laban. Tingin ko magandang challenge to para sa kanya na mahanap ulit yung tamang balanse, lalong-lalo na sa katulad ni Batang Rebelde. Again, kung larong alas, sleeper battle to. Harlem versus Surgenio, pareho ring ngayon lang ulit ang laban ngayong taon. So ang pagbabalik na lang parehong kakaibang humor, parehong may matulin na rhyming ability, parehong may kakaibang angles, lamang sa delivery si Sur at kahit sa rap ability medyo lamang siya, pero sigurado akong hindi magpapatalo si Harlem pagdating doon. Yan, kung mahanap nila yung perfectong balanse ng ng well-roundedness nilang pareho, yan, sleeper battle ulit to. Zen Luke versus MR Industria, alam nyo na, men, dalawa sa pinakamalupit na manunulat sa wikang Tagalog, parehong, kung talagang yun nga, di ba, kung gusto mong palawakin pa yung bokabularyo nyo, yung paggamit ng ng mga idioms, ng matalinhagang wika, etong dalawang to ang kailangan yung panoorin. Tas syempre, ito yung mga battle na kapag isa ka sa mga unggoy na nagsasabing puro kabastusan yung flip top, tas hindi naman nanonood ng mga ganitong battle, ito yung matchup na kailangan yung panoorin kung ayaw nyo ng mga iba't ibang style at kumbaga diskarte na lumalabas na sa flip top, no? Fruz versus Fukuda, ito isa sa mga medyo mas klarong style clash natin parating. Yun, ano pa ba sasabihin ko? Style clash talaga. Fruz medyo on the comedic side, pero kaya rin mag-technical. Parehong may rap ability, pero magkaiba rin yung strengths nila. Si Fruz mas sa overall rap ability at rhyming. Si Fukuda naman sa overall volume, delivery at aggression. Parehong napaka-solid. Parehong magbibigayan rin tong dalawang to. At yun yung isa sa mga style clash natin na obvious naman. Lip Cram versus Goryong Talas. Para sa akin, well-rounded ulit silang pareho, kahit magkaiba yung direksyon ng well-roundedness silang pareho. Kumbaga, siguro masasabi natin medyo mas orthodox pa rin talaga syempre yung ginagawa ng katulad ni Lip. Si Goryong Talas naman, well-rounded pa rin. Para sa akin, yung technical niya, iba lang yung bale, yung humor niya, iba rin yung bale. Tingin ko, magugulat si Lip Cram, akala niya siya lang yung kaya magmaoy. Kapag inaya siya ng inuman ni Goryo, baka talagang ma-shutdown yung FB live niya. M-Zite versus Marshall Bonifacio. Eto, pukpukan to, putang na. M-Zite, the Terminator. Talagang, ano pa bang masasabi tungkol kay M-Zite? Tryouts champion, 2x2 champion, isa buhay champion, isa sa pinakamahirap kalabanin o talunin, isa sa pinaka-epektibo at well-rounded. At Marshall Bonifacio, men, isa sa pinaka-underrated talaga. Pero amongst sa tulad ng mga nasasabi ko, kaya katulad sa Break It Down ni Looney, men, kung alam nyo lang talaga yung galing ng ginagawa ni Marshall, mind-blowing talaga. Underdog siya tingin ko, sobrang underappreciated niya, no? Syempre, yung iba dyan nadadala masyado sa mga running jokes tulad ng Battle of the Year. Pero, totoo naman tanga na sa mga ganung performances ni bukod lang sa isang performance yan na talagang nadapa siya. Pero, mahirap kalabanin si Marshall sa napaka-masterful na rin ng showmanship niya. Ngayon, angles, strategies, concepts, wordplay, technikalan, humor, andyan din. Dikdikan to. Ito sobrang dikdikan tong laban na to, tingin ko. Mot versus Sayad. Ayan, yan yung mga unexpected na matchups na kung ano man yung opinion nyo, alam ko sa kanilang pareho ay alam nilang pareho na hindi sila pwede magpabaya, no? Syempre, ang pagbabalik ni Mot, nakakatuwa palagi at si Sayad onting pahinga lang at parehong napaka-deserving sa liga. Parehong
dalawa sa pinaka-kinakatakutang kalabaning MC. At kahit anong, yun nga, kahit anong tingin nyo kay Sayad, isa sa pinaka-kinakatakutan niyang kalabanin ng mga top MCs, maniwala kayo. Sa mga kwentuhan namin sa sa behind the camera, isa sa pinaka-kinakatakutang makalabang MC. Syempre lamang sa accessibility si Mot, pero si Sayad kasi kaya kanyang dalin sa dimension niya. At kung mapanatili niya yun ng buong all 3 rounds, ay talagang pukpukan pa rin to, pukpukan tong laban na to. Husky versus Invictus, yan, medyo style clash talaga yan. Although syempre nakita nyo sa run ni Husky na mas siya, mas nakakapagpakita siya ng tunay na pagiging seryosong Husky. Isa buhay to, man. Expect the unexpected. Nakaka-proud silang pareho yung buong run nilang pareho sa tournaments. Parehong matagal ng karapat-dapat ng respeto at appreciation nyo. Pero lalo-lalo na ngayon sa finals. Sana, syempre, A-game. At kung sino man manalo, congrats. Pero ganun pa man ay tingin ko panalo tayong lahat sa kanilang dalawa at panalo rin sana silang dalawa sa sarili nilang mga paningin. Manalo man o matalo. At isa buhay, expect the unexpected. At yun ang day 2 ng AON 14. Sa next year naman para sa Flip Top 2024, ayun, tuloy-tuloy pa rin. Syempre, isa sa pinaka off the top din na kailangan kong tutukan yung 1 Minutes Luzon. Kasi yun, Metro Manila Division, Central Luzon Division, Calabarzon Division. Tingin ko medyo mas makapal yung lineup sa mga yun at kumbaga mas maraming deserving. Bukod sa mas marami talaga yung entries palagi. Kasama na rin doon yung mga nuisance candidate, mga makukulit na entry lang, mga laugh trip. Pero kumbaga mas mahaba talaga yung salaan doon. At yun, para mabigyan rin natin ng hustisya talaga lahat ng mga deserving sa Luzon 1 Minutes. Tapos sa tournament pa rin, Isa Buhay 2024, tuloy-tuloy lang. Siyempre, iikutin ulit yung Pilipinas hanggat maaari. Mag-develop pa rin ng mga susunod na posible ninyong iduluhin, kumbaga yung mga ngayon na hindi nyo pinapansin, mga iniisip nyong wak, mga iniisip nyong hindi karapat-dapat sa liga, mga iniisip nyong mahihina kung yari or hindi deserving ng slot kesa sa ganito o ganyan. Siyempre, sa amin dito sa Flip Top, yun nga yung pinaka tinututukan natin. Kung hindi kayo naniniwala, kami yung unang naniniwala at tuloy-tuloy lang, bigger and better sa lahat ng aspeto. Siyempre, sa lineup, papiga ng papiga, pahigpit ng pahigpit, yung mga binubuo nating lineup. Siyempre, yung makakuha tayo lagi ng mga perfectong lineup at matches at kung saan lahat talaga nagper-perform ng buong buo. Yun yung habol natin. Maraming salamat ulit sa lahat pa rin ng MCs na naniniwala sa direksyon natin, kung saan natin sinusubukan papuntahin to, kung saan natin sinusubukan itulak to at lahat. Sobrang minsan pakiramdam ko AON 13 pa rin, kahapon lang yun. Tas bukod pa sa AON 13, minsan pakiramdam ko pandemic pa rin. Dalawang nakakatromang mga panahon at kabanata ng Flip Top Battle League. Pero ganun pa man, pinipili nyo pa rin kaming samahan, naniniwala pa rin kayo sa vision natin at lalo sa akin para ipagpatuloy pa rin to sa kabila ng lahat ng stress at lahat ng mga hadlang natin. At yun, ganoon lang din sa mga fans. Maraming salamat. Syempre, kung taos puso kayong naniniwala sa pinaglalaban natin from top to bottom, hindi yung kumbaga hindi yung mga pangsariling trip nyo lang. Maraming salamat sa inyo. At kahit pa rin naman sa unggoy, syempre alam naman namin yan na marami naman dyang mga unggoy na nakiki-talk shit pero nanonood pa rin. Makiki-talk shit pero magpapapicture pa rin. Makiki-talk shit pero magpi-PM hingi ng tulong sa akin. Kung ano man, di ba? Parang wala, ganun talaga eh. Parte na talaga yun ng Siguro kapag
totoo talaga yung mga ganong kasabihan, no? Kapag ganun ka talaga kataas, kalakas o kung ano man, syempre kami focus lang kami sa kaya naming gawin at kailangan gawin. Hindi hinahangad yung mga ganong mga titulo o imahe o reputasyon. Hindi naman namin hinahabol yun, pero kung yun nga, kung may katotohanan man yung mga ganong kasabihan na kung ganong kalakas ay talagang magkakaroon ng mga inggitero o mga gustong makita na mag-fail ka, ibig sabihin siguro talagang may nagagawa kaming tama. Kaya ayun, maraming salamat ulit sa lahat ng bumubuo, sumusuporta, sa mga partners sa Represent Collabs, at syempre ulit sa inyong lahat na taus-pusong naniniwala pa rin sa 13 taon na namin pinaglalaban. Yeah.